Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga ama dyan dito sa buong Canada, of course sa buong mundo. Pinipreheat ko na magba-barbecue ako ngayon. At ang ibang mga pamilya dito ay mga kapitbahay, kaibigan ay pumupunta lang sila sa restaurants or sa park. Dito ay madalas kami dito sa bakuran, sa likod bahay. Ito nga pala yung gumawa ko ng content nito tungkol sa kung paano ito luma na at masira na siya katulad nito. Well, isa sa mga maliliit na, isa sa mga bagay, yung starter niya wala na. Pero I think kailangan mo maayos lamang dahil corroded na yung loob. Ito nga pala pag nabubuksan ito, hinigpitan ko kasi meron itong baterya sa loob. Ako ay nagwa-wonder. Ayun o, yung sign. Kaya hindi ako makapagpigil, ano? Maikling video lang to eh. There you go. Ito yung baterya niya, isang AA battery. From time to time, check ninyo. Natagal yan ng ilang taon, lalo pat magandang uri ng battery ang ilalagay ninyo. Secure siya, make sure para hindi mag-corrode. Anong mga sira nito? Well, kalawang na yung loob at palitan din, pero minsan ang pamilya gusto ng mga bago, di ba? Pero hindi naman kami ganoon na laging gusto ibago. May excuse para palitan to dahil corroded na yung shield kung saan pag pumatak yung langis ay masasambot at hindi direkta sa burner. Ginawan ko to ng video, ewan ko i-upload ko kasi labo-labo yun eh. Let me open this. Bubukas ko lang. Mainit. That's almost maganda pa yung gauge nya. Of course, I think akit pa rin. Para nagbukas ka ng oven. You can see, zoom ko ng konti. Zoom pa. Zoom. Yan, ito mga shield niyan, hindi ko alam ang tamang termino dyan. Ayan, nagko-corrode na siya at hindi na siya, pag pumatak yung sebo ng galing sa karne, nag-stay siya doon sa shield at nagmumula din ang apoy at hindi maganda yun, diba? Kapag may direktang heat sa inyong karne or ano man ang inyong mga gulay, ano. Kaya ito, pero matagal nagsilbi ito sa amin at wala akong intention na talagang palitan ito. We'll see. Kung hindi, kukuha kami ng iba. Pupusuan ko yung mahilig ako sa Soprano teleserye. Nakita ko si Tony Soprano nagba-barbecue doon sa bilog na, I forgot the name, yung typical na bilog na grill. And meron na nakita ko sa mga tindahan, lalo sa mga big box stores. Baka big box stores na lang o Costco dahil may points na ng pamilya pag bumili. Gusto ko lang share ito sa inyo. Happy Father's Day sa lahat at sana maganda ang weekend ninyo. Alright, didilig rin ako at umpisahan ko na to. Sprayan ko lang ng oil. Huli na naman ako. That's not good. Open it up. That's the one. It's all right. Kamali tayo dun, kaibigan. Pero kailangan nating, sabi ko sa inyo, shield kailangan mapalitan dahil kita nyo yung apoy na yon. Yan, nandiyan yung mantika na eh. Hinaan natin. Very good. Tapos bubuksan ninyo para hindi kumalat yung apoy. Kailangan matanggal yung apoy na yan. Natural lamang na magliyab siya dahil na yung langis ay natulo, kaya meron tayong guard para hindi direkta doon sa apoy. Ang problema nga ay
doon nabubuo yung apoy. Minsan natatanggal pa yung laman, doon lalagay yung laman, pero kadalasan yung oil at yung abo para masustain yung apoy at madilaan consistently yung ating karne. Kaya siya nga pala, nung una ko, iwasan yung gumamit ng mga ganito steel wool dahil may chance na mapunta ito sa inyong katawan at masamang balita yun kung gano'n ang case. Ewan ko ba't meron kami nito, pero hindi ito ginagamit sa mismong grill, at kahit sa kusina wag nyo gagamitin. Hiwalay din ang tong para sa malapit siya, para sa inyong mga luto na at hilaw na ulam na barbecue. Turo sa akin yan ni Mrs. T. Kaya marami ditong pansipit nitong na iwasan nyo rin magkadikit katulad nito, pero paghihiwalayin ko rin yan dahil gusto ko lang mainitan siya. Damn close. Alright. Okay. Ito yung malinis. Ito yung sa hilaw. I'm sure may tayong Pilipino magagaling sa pagbabarbecue, no? Dahil isisunod sa mga kultura natin, magaling tayo magbarbecue. Okay sana dun eh. Bantayan na lang. Pinapahiran nyo din ba ito katulad ni Mrs. T? Pinapahiran niya ng kanyang secret sauce. Halika kayo, tingnan natin ang ating binabarbecue. Yummy. Ang rule ni Mrs. T at naging rule ko na rin, ang mga tong sa kanan nyo ay para sa mga hilaw, ang sa kaliwa ay yung malinis, yung hindi malinis, yung luto na, para maiwasan ng cross contamination. Right? Let's see. Natapos na to. Ito na yung tapos ng produkto. Ito yung aking may isa pa ritong tong siguro para gusto niya para ilagay para dito sa gulay naman sa talong. Let's see. Ito'y kalahati hilaw pa. Ito naman ay hinog na. Kailangan ko ng shield guard nga. Nakita nyo nagliliyab. Naiipon doon minsan yung langis pag consistent nag-stay doon yung langis at nadidilihan siya ng matagal at yun ang hindi natin gusto, diba? Nasusunog ang ating niluto tulad nyan. Alis ka muna dyan. Ito na to medyo pinipines lang natin. Normal lang na umapo yan kasi napipisil ko yung taba at ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan ang kailangan malinis. Hindi na siya madulas, dapat madulas yan at dumudulas ang langis galing dito ang sebo, pero hindi, nag-stay siya doon dahil hindi na nga siya
well, may kalawang na siya at kailangan nga talagang palitan. Yun ang dahilan kung bakit gusto tumitingin ng pamilya ng bagong grill. Pero kaibigan, kita nyo naman, pwede pa to, di ba? Palitan lang ang battery dito. Maybe clean yung corrosion para mag-start siya. Sa ngayon gamit ko yung mahabang lighter. Walang problema. Okay pa rin siya, matigas pa rin ang kanyang bakal. Ngayon, lagay muna natin siya dito. Ito ang isa sa mga ginagawa ng mga tao rito, mga mamamayan, kapag may mga okasyon tulad ng Father's Day, barbecue, lalo pat magandang araw. Bakit ka nalaglag? Apat pa. Ang gagawin ko, hinalang niya po pwede ko siyang ilagay sa loob, diba? Lagay na natin sa loob para dire-diretso na. Bantayan lang para hindi madilaan ng apoy at magliyab. Tapos ito muna siya. Lalagay natin yung dalawa paanggulo. Hindi ako sigurado. I think marami pang barbecue kasi si Mrs. T pag nagtutuhog ng barbecue napakarami. Yan. Good. We're good. Ang ginagawa ko para maluto yung ilalim, loob, sinasara ko basta wala kang apoy sa loob. Sana maganda ang kuha ko nito. At buksan natin mamaya muli. Nagdilig muna ako. May lata ako dito. Halika, buksan na natin. Wow, kalimutan ko. Talaga naman, oh. Alright. Palalamigin natin yan. At least sterilized na siya, di ba? Mukhang okay to. Hindi ko muna ipip-flip. Gulay, karne, pareho lang sila. Basta ito importante, ting sa hilaw. Pero sa ngayon hindi ko siya kailangan dahil nahawakan ko yung stick. At huwag kang aawas. May konti akong game dito eh. Kailangan hindi siya umawas. Hindi ko maalala kung huwag siyang aawas. Itong iwasan natin. Get off my stick. Alright, hindi maganda to. Very good. Very good. Alright, I see you. I think okay na tong talong natin.
Nawala na ako ng baterya, kaibigan, at papaalam na ako sa inyo dito. Hanggang sa muli, kaibigan. Padayon. Enjoy your weekend. Happy Father's Day again.